matuwid ang buhay mo, di ba? Pwede pala yun, kahit mahirap ka. Pwede mo palang marating ang pangarap mo nang wala kang aalalahanin pa. Simple lang. Kapag natuklasan mo kung sino yung tunay na nagmamahal sa'yo, masasabi mong, napakapalad mo. At ang sagot dyan, simpleng-simple talaga. Kung alam mo kung sino yung lumikha sa'yo, yun yung tunay na nagmamahal sa'yo. Si Jesus Christ. Si Jesus Christ na napako sa krus, siya, ang sinabi ng Ama, na ibinigay niya para sa kaligtasan ng tao. Si Jesus Christ na noon pa ay kasama na ng Diyos sapagkat si Yesu Kristo ay nalikha at nilikha ng Diyos, naging tao, naging tao. Ibig sabihin, meron siyang pinanggalingan. Siya ay naging tao dahil sa salita. Sapagkat sa simula pa ay naroon na ang salita ay kasama na ng Diyos. Ang salita ay naging tao, si Yesu Kristo, at ang salita ng Diyos ay Diyos. Isang bagay na napakahalaga, malaman mo kung saan ang punta niya. Sapagkat ang taong hindi alam kung saan ang punta, naglalakbayan, wala sa sarili niya. Kaya marami ngayon ang kabataan, hindi na umuwi ng bahay, nandoon sa barkada. At ang akala niya yung barkada, yun na tunay niyang kasama sa buhay niya. Bakit? Pareho sila na ginagawa. Kapag hindi ka babarkada sa isang tao kung hindi kayo pareho, dahil hindi kayo magkakasundo. Kaya yung mga anak iniiwan ng bahay nila sapagkat nagagalit sila sa nanay nila dahil galit na ang nanay nila sa kanila. Pagkat di na sila nauunawaan. Di na sila magkasundo, kaya ang gagawin ng anak hahanap ng iba. Yung tatanggap sa kanya. Makinig kayo mga anak. Walang magulang na nagmiti na mapahamak ang anak. Kaya ngayon ibang magulang ang akala dahil sa pera, gaganda ang buhay ng anak niya. Ipagkakasundo sa isang tao na may pera para gumanda ang buhay ng anak. Hindi niya alam, hindi doon ang tunay na saya at ligaya. Hindi sa pera, gaganda ang buhay niya. Pag maraming may perang wasak ang tahanan. Broken. Maraming may pera na wala lang. Maraming may mga anak na sinusuplayan lang ng pera ng mga magulang na nasa ibang bansa. Hanggang dun lang. Masaya ba sila? Hindi. Makinig kayo. Mga kabataan, magpasalamat kayo kung itinutuwid ang daan ninyo ng mga magulang mo. Amen. Kung kayo na mga nag-aaral ngayon, nahihirapan pa kayong unawain ang sarili niyo, ano pa kaya yung mga magulang nyo na hindi naman nakarating ng mataas na paaralan? Ang tanging pangarap lamang nila kayo ang makatapos para makaahon naman sa kahirapan. Hindi kayo pinag-aaral para pagkatapos na magkaroon kayo ng karunungan, ay aapihin nyo na ang inyong mga magulang. Kung alam niyo lamang kung bakit meron the voice of Jesus Christ. Simple, para lamang ipaalam ng Diyos sa inyo, mga anak, mahal kayo ng Diyos. Praise the Lord, amen! Wala nang maraming paliwanagan pa. Di na kailangan buklatin pa ang Book of Genesis
para ipaalam sa inyo kung sino ang anak ni Adan at ni Eva, kung anong lahi meron sila. Kasi kung uumpisahan yan, baka hindi kayo makarating sa dulo. May klina ang panahon. Ang ating gagawin ngayon ay alamin nyo kung sino kayo. Sino ang lumikha sa inyo, saan ang punta nyo. At ano ang dapat nyong gawin para makarating kayo doon, sa dulo. Simple lang, tao, may lumikha sa iyo. Sino? Ang Diyos. Sino ba ang Diyos? Ang Ama. Anong pangalan niya? Di ba? May mga ganyan. Anong pangalan niya? Sa lumang tipan, ang sabi ng Diyos doon, ako ang humugis at umayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. At ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na may waga na di mo na uunawaan. At meron pang isang pangalan na ibinigay ang Ama, ang Diyos, sa ikaliligtas ng tao. Yun ay walang iba kundi ang Jesucristo. Ang Jesus na pangalan, yan ang pangalan na ibinigay ng Diyos Ama sa ikaliligtas ng tao. Sapagkat si Jesus ay napako sa krus. Hindi lang basta napako sa krus, namatay sa krus. Para ano? Para iligtas ka. Saan? Sa impyerno lang naman. At anong meron sa impyerno? Uod. Uod. Isipin nyo nga kung ano itsura ng uod. Mga bata, sino nakakita na ng uod? Taas ang kamay. Ha? Ano pa gumalaw ang uod? Ha? Bumabalok to? Pag ikaw ginapangan ng uod, matutuwa ka ba? Hindi. Anong gagawin mo? Papatayin mo siya. Doon sa mga may sapat ng isip, alam niyo ba yung uod doon sa impyerno, hindi namamatay. Sabi ng mga bata, papatayin niya yung uod. Kapag sa impyerno ka napunta, ikaw ang patay. Hindi mamamatay yung uod. Pero ang uod ay gagapang sa'yo kahit saan na gusto. Kahit saan parte ng katawan mo. Hindi mamamatay yung uod at hindi ka rin mamamatay sapagkat kung may langit na impyerno, may buhay pagkatapos ng buhay dito sa ibabaw ng mundo. Buhay ka rin doon na gagapangan ng uod sa impyerno. Kaya mga bata, makinig kayo. Huwag kayong mag-aaway, ha? Huwag kayong maging salbahe, ha? Huwag kayong sasagot sa mga magulang nyo, ha? Huwag kayong kukuha ng hindi sa inyo. Huwag kayong kukuha ng pera ng nanay at tatay nyo at pera ng ibang tao. Naiintindihan nyo? Sapagkat ayaw ng Diyos yan. Doon sa mga may sapat na gulang na, may impyerno, may uod, may apoy. Kakasama-sama nyo yan. Kapag sa impyerno kayo napunta, wala na kayong pag-alis pa doon. Kapag nahusgahan ka na kung saan ka pupunta, kung sa langit ba o sa impyerno, yun na. Wala nang pag-asa ka pang malipat kung saan mo gusto. At lahat ng tao ay saan ang gusto? Sa langit. Sino ang nasa langit? Ang Diyos. Nandun sa Jesus sa langit. Sino ang nasa impyerno? Si Satanas. Alam ng mga bata, puri ng Diyos. Yan ang mga bata, ang alam nila ay simple lang. Pero hindi nila alam kung paano pumunta sa langit at pumunta sa impyerno. Gusto niyo bang pareho puntahan yun, mga bata? Gusto niyo bang pumunta sa langit at sa impyerno? Taas ang kamay ng gusto pumunta sa langit at impyerno. Saan niyo gusto? Langit! Purihin ang Diyos. Praise the Lord, Amen! Kayo mga may sapat na gulang na. Ha? Hindi kayo makakasagot kung langit o impyerno ang pupuntahan nyo sapagkat ang dalawang paa nyo magkahiwalay na ngayon. Ang isa ay papunta sa langit at ang isa ay papunta sa impyerno. Hahatiin ba yung dalawang paa na yan? Kailangan may desisyon kayo. Langit lang. Langit nga ang gusto nyo pero ang ginagawa nyo papunta sa impyerno.
impyerno. Ingat kayo, mga kabataan, ang internet, number 1, papunta sa impyerno. Bago pa kumalat yung internet, kailan nag-umpisa yan? 2000. Although meron na before pa. Konti-konti pa lang. 2000. Ano ngayon ang nangyari sa internet? Sino ang hindi umahawak ng computer ngayon sa mga kabataan? Taas ang kamay. Lahat kayo. Maging sa bukid, meron na. Ha? At napaka dali ng paraan ni Satanas para kayo mapunta sa impyerno. Sino sa inyo hindi nagbubukas ng mga panuorin sa computer na ayaw ng Diyos? Sino? Sino dito ang inosente pa? Taas na ang kamay. Gusto kong makita sa kabataan ang inosente pa sa pagbukas ng YouTube. At anong makikita niyo sa YouTube? Hubad. Yan ang daan papunta sa impyerno. At kung hindi aware ang mga magulang nyo, sila pa ang magsasadlak sa inyo papunta doon. At hindi biro ang impyerno. Basahin ninyo sa Marcos, yung binasa kanina. Sanhi ng pagkakasala. Yang mata mo, dukutin mo. Kayo mga bulag, magpasalamat na sa Diyos sapagkat di sila nakakakita ng mga sanhi ng pagkakasala. Ano yun? Yung mga panuurin na hubad. At tuwang-tuwa naman yung mga matang yan. Na hindi nyo alam ng Diyos. At nakikita kayo ng Diyos na napakalaya inyong gamitin ang mga matang yan. At si Satanas ay tuwang-tuwa habang umiiyak ang Diyos na nakikita kayo. Computer. At yung mga laro dun, tuwang-tuwa kayo. Di ba? Nagbabayad na kayo, papunta sa impyerno. Sa langit, walang bayad. Pero kukunti lamang ang papasok doon. Mahirap makapasok sa langit. Mabuti pang ang kamelyo makapasok. Dumaan sa butas ng ano. Sino nakakita na ng karayom? Gano'ng kalit ang butas nun? Ha? Hindi mo pwedeng ipasok ang sinulid basta-basta. Kailangan yung sinulid ay ano? Diretso. At maliit ang dulo. Sapagkat maliit ang butas ng karayom. Sino nakakita na ng camel? Mga bata. Ano itsura ng camel? May buto na nakaangat sa likod. Di ba? Mabuti pa raw yun. Camel, pumasok, makapasok sa butas ng karayom. Kaysa sa isang mayaman na makapasok sa langit. Bakit? Ang mayaman, malayang gawin ang kanyang maibigan. At hanggat maaari, pera ang pinag-uusapan. Ha? Kaya doon sa mga naghihirap, magpasalamat kayo. Kayo'y napunta dyan. Sapagkat kapag mahirap ka, hihingi ka sa Diyos. Tatawag ka sa Diyos at aasa ka sa Diyos. The Lord, Amen.